Okay, paano magbasa ng chart sa Forex at mag-forecast, no? Forex is all about probability and risk management. So, kung hindi kayo marunong magbasa o hindi nyo alam yung trend kung kailan magbabuy and magsisell, kailan tataas o bababa, is matatalo lang kayo. Okay? So, sa Forex, kailan kayo papasok at kailan kayo lalabas. So, alamin nyo yung mga candlestick. Kung gusto nyo sa candlestick magbe-base, alamin nyo yung mga basic. No? Alamin nyo yung mga flags. Kasi andon yung mga signs ng force. So, it's all about, nasan yung force? Nasa supply ba o nasa demand? So, siguro mga years na papag-aralan nyo to. So, hindi pwedeng hindi nyo po alam to. So, it will take you years. It's worth it. Bakit? Kasi kung master trader ka o professional trader ka, you are the top 1%, no? Sa buong mundo na may pinakamalaking kita. Okay? Pero kung may pera kayo, pwede mo palakihin over time. So, ito yung pagbasa ng supply and demand. Okay? Ito nasa day chart tayo. Okay? So, dito actually sa day chart, nakita nyo, sell siya. And then, nag-buy siya rito. Okay? So, ito, buy, sell, buy, sell, buy, sell. May technical details, aramin nyo rin yun. So, as you go along, maiintindihan nyo to. So, kayo mga bago, hindi nyo pa, of course, maiintindihan to. So, hahanapin nyo ngayon, nasan yung pinaka stronger demand. Nasa buy ba o nasa sell pagdating dito. Okay? So, dito, na-break niya to. Ibig sabihin, ang possible niya, later on, ang next stop ng trend ng pababa is dito. Bakit ko alam yan? Kasi dito rin nag-start yung breakout ng pataas. Okay? And dito siya nag-start ng breakout ng pababa. Kuha nyo? So, ang Forex up and down lang yan. So, depende sa time frame. It's all about waiting game, patience game. Okay? Entry, exit, waiting. So, pupunta tayo ngayon sa smaller time frame. Okay? Nasa day chart tayo, pupunta tayo sa 4 hours. Yung nangyayari sa 4 hours. Ano ba tayo? Ayaw siguro sa recording, no? Hindi ko alam paano. So, let's say sa 4 hours. Okay, nangyayari sa 4 hours. So, dito, gugugita nyo to. So, kung 4 hours kayo, ito yung next stop nyo, next na retracement nyo. Okay, ito yung next na retracement nyo. And then, bababa ulit yan. Okay? So, pwede siyang mag-play ng ganyan hanggang sa mag-drop siya. So, mag-play muna yan hanggang sa pumunta siya rito. Or, pag na-break niya to, pwede siyang umakyat. Okay? So, akyat siya, pwede hanggang dito. Okay? Or, pwede rin siyang umakyat hanggang dito. So, from there, nakikita nyo, no? From higher time frame, pupunta kayo sa smaller time frame para ma-incorporate nyo yung reading nyo, yung forecasting nyo, doon sa pag-manage ng pera nyo. Okay? Kasi yung nangyayari sa bigger time frame, no, is mas malinaw nyo makikita sa smaller time frame, sa mga breakout. Okay? Kaya kailangan nyo din malaman yung candlestick. Okay? Candlestick, mga flags, kasi andun yung force, dun yung deciding factor nyo na mas mataas na percentage na saan mas matibay, sa demand ba o sa supply. And based dun kayo magpapasok ng entry nyo sa breakout nun, kung magbabay kayo or magsasell, at mamamanage yung mabuti kung ilan yung loss nyo at ilan yung possible gains nyo. Sa Forex is ang pinaka-concept is
minimal or minimum losses, maximum win or gain. Okay? Nang sa ganon, by frequency, okay? 5 times kayo nagpasok ng order, okay, kahit matalo kayo ng 3 times, manalo lang kayo ng 2 times, panalo pa rin kayo. Eh di lalo na kung mas mataas yung frequency ng wins nyo versus losses. So it's all about mathematics, no? It's all about plus and minus times divide. Walang mahirap dyan. So I hope you get that concept.